Isang malakas na kalabog ang pumunit sa nakabibinging ingay ng trapiko sa Maynila. Mula sa kanyang motorsiklo, kitang-kita ni Miguel ang pagbagsak ng isang katawan sa sementadong bangketa sa tapat mismo ng malapalasyong tarangkahan ng isang pribadong ospital. Agad na nagkumpol ang mga tao, bumuo ng isang bilog, ngunit walang sino mang lumapit. Mga bulungan ang unang umalingaw-ngaw. Naku, baliw yata. Hayaan mo na lang dyan. Baka mapagtripan ka pa. Napabuntong hininga si Miguel. Pawis, alikabok at pagod. Iyon ang bumubuo sa kanyang buong araw. Huling delivery na sana niya ito bago umuwi sa maliit niyang kwarto na inuupahan. Kumakalam na rin ang sikmura niya at ang nag-iisang pandesal sa bulsa ng kanyang jacket ay kanina pa niya gustong kainin. Dapat sana ay lalagpasan na lang niya. Iyon ang ginagawa ng lahat. Iyon ang praktikal na gawin. Pero nang makita niya ang manipis na katawan ng matandang babae na nakahandusay sa ilalim ng nakapasong sikat ng araw, may kung anong tumusok sa kanyang puso. Ang buhok nitong puti at magulo, ang punit-punit na damit, ang mga kamay na mahigpit na nakakuyom sa dibdib. Hindi niya kaya. Mabilis niyang ipinarada ang motorsiklo. Hinarap niya ang mga usisero at pumasok sa gitna ng bilog. "Excuse me po." Walang pumansin sa kanya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa matanda na para bang isa itong palabas. Lumuhod si Miguel sa tabi ng babae. Amoy araw at lumang damit ito, ngunit hindi niya iyon inalintana. Dahan-dahan niyang inalog ang balikat nito. "Nay, okay lang po kayo?" Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Mga matang walang direksyon, malabo at puno ng kalituhan. Tiningnan siya nito, pero parang hindi siya nakikita. "Tulungan niyo naman ako," sabi ni Miguel sa mga nakapaligid. "Dalhin natin siya sa may lilim." Isang security guard mula sa ospital ang lumapit, pero para lang magtaboy. "Sir, bawal po dyan. Huwag niyo na lang galawin. Baka kung ano pang gawin sa inyo niyan." Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Ganoon na lang ba yon? Isang buhay ang nakahandusay sa lupa, pero ang mas mahalaga ay ang itsura ng harapan ng isang magarbong gusali. Hindi na siya nakipagtalo. Ginamit niya ang sariling lakas para alalayan ang matanda. Magaan ito, nakakagulat na magaan, na para bang butot balat na lang. Dinala niya ito sa ilalim ng isang puno, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Pinaupo niya ito ng maingat, isinandal sa puno. Muling kumalam ang sikmura niya. Naalala niya ang pandesal. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Medyo nayupi na, pero buo pa rin. Inabot niya ito sa matanda. "Nay, heto po, tinapay." Sa pagkakataong yon, tila nagkaroon ng buhay ang mga mata ng matanda. Tumingin ito sa tinapay, tapos sa kanya. Kinuha nito ang pandesal, gamit ang nanginginig na mga kamay, at sinunggaban yon na parang isang hayop na matagal nang ginutom. Habang kumakain ito, sunod-sunod na pumatak ang mga luha mula sa mga mata nito. Tumutulo sa tuyo nitong pisngi, bumabagsak sa tinapay na hawak niya. Hindi ito humihikbi. Tahimik lang itong umiiyak habang nilalamon ang bawat piraso ng tinapay. Naramdaman ni Miguel ang paninikip ng kanyang dibdib. Kawawa naman si nanay. Hinintay niyang matapos itong kumain. Nang maubos ang tinapay, napayuko ito at nagsimulang bumulong sa sarili, paulit-ulit. Hindi maintindihan ni Miguel noong una, pero habang tumatagal, naging malinaw ang mga salita. Mga salitang puno ng sakit. "Patawad, patawad." Tumayo na si Miguel. Siguro naman ay okay na siya. Nagawa na niya ang kanyang parte. Kailangan na niyang umuwi. "Sige po, Nay. Mauna na po ako." Akmang tatalikod na siya nang bigla siyang hawakan ng matanda sa braso. Nagulat siya sa higpit ng hawak nito. Nang lumingon siya, sinalubong siya ng mga matang hindi na malabo. Ngayon, ang mga yon ay puno ng isang matinding takot at pagsisisi na hindi niya kayang sukatin. Nakatitig ito sa kanya na para bang may nakikita itong ibang tao.
Nanginginig ang mga labi nito nang muling magsalita sa isang boses na basag at puno ng pighati. Patawarin mo ako, Maria. Patawad. Hindi na nagawa pang iwanan ni Miguel ang matanda sa gitna ng kalsada. Kahit alam niyang lalo siyang maghihikahos, dinala niya si Aling Rosa sa maliit at masikip niyang kwarto sa tondo. Isang linggo na ang nakalipas mula ng araw na yon. Sa loob ng 7 araw, ang buhay ni Miguel ay naging isang siklo ng pagtatrabaho sa umaga at pag-aalaga sa isang matandang hindi niya kilala sa gabi. Madalas ay nakatitig lang si Aling Rosa sa bintana, tahimik na lumuluha o kaya naman ay bumubulong ng mga pangalang hindi maintindihan ni Miguel. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang matanda, napansin ni Miguel ang lumang bag na tela na laging yakap-yakap nito. Bahagyang nakabukas ang zipper. Dahil sa kagustuhang malaman kung may kamag-anak pa ang matanda, dahan-dahan niyang kinuha ang bag. Walang ID, walang pera. Ang tanging laman nito ay isang lumang kwaderno na ang mga pahina ay kulay kape na dahil sa kalumaan. Dinala ni Miguel ang kwaderno sa ilalim ng maliit na bombilya ng kanyang kwarto. Amoy luma at amoy alikabok ang bawat pahinang binubuklat niya. Pero nang mabasa niya ang unang talata, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi ito ordinaryong talaarawan. Ito ay isang pagtatapat. Ang petsa ay mula pa noong taong isang gabi sa isang pribadong ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang binabasa ang mga salitang isinulat ni Aling Rosa. Nakasulat doon ang bawat detalye ng isang krimen na nangyari sa ilalim ng kadiliman. Ang pagpapalit ng 2 sanggol, ang pangalan ng isang babaeng nagngangalang Veronica na nagbayad at nagbanta upang mangyari ang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pangalan ng sanggol na ninakawan ng buhay. Maria. Nanigas si Miguel sa kanyang kinauupuan. Hindi niya namalaya na nabitawan niya ang kwaderno nang marinig niya ang balita mula sa maliit at sirang TV sa kabilang kwarto. Maria Santos, ang tinaguriang Ice Queen ng Santos Holdings, ay muling nakuha ang atensyon ng publiko matapos ang matagumpay na merger ng kanyang kumpanya. Dahan-dahang tumingin si Miguel sa screen. Nakita niya ang isang babaeng napakaganda, nakasuot ng mamahaling damit, at may mga matang tila walang emosyon. Ang babaeng nasa balita, ang babaeng tinitingala ng buong bansa, ay ang sanggol na tinutukoy sa kwaderno. Hindi siya isang Santos. Siya ay anak ng isang yata, isang matandang nawawala sa sarili na ngayon ay natutulog sa kanyang papag. Huminga ng malalim si Miguel. Pakiramdam niya ay may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang katotohanang hawak niya ay sapat na para pabagsakin ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Muli niyang pinulot ang kwaderno. Napansin niya na ang likurang pabalat nito ay tila mas makapal kaysa sa karaniwan. May nakakapa siyang matigas sa loob. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niyang hiniwa ang gilid ng pabalat. Isang maliit at kinakalawang na susi ang nahulog mula sa loob nito, kasama ang isang punit na papel na may nakasulat na address sa Laguna. Sa ibaba ng address, may 3 salitang tila sumisigaw ng katarungan. Hanapin mo ito. Napatingin si Miguel kay Aling Rosa. Ang matandang itinuturing na baliw ng lipunan ay ang tanging saksi sa isang lihim na pilit ibinaon sa limot. Alam ni Miguel na simula sa gabing ito, hindi na magiging payapa ang kanyang buhay. Ang bawat kwakse, ang bawat paghatid niya ng pagkain ay magiging isang hakbang patungo sa panganib na hindi niya kailanman inakala. Pero habang nakatingin siya sa mahimbing na tulog ni Aling Rosa, alam niyang hindi na siya pwedeng tumalikod. Ang katotohanan ay wala sa mga magagarang opisina ng Makati. Narito ito sa isang madilim na kwarto sa tondo, nakatago sa isang kinakalawang na susi. Ang katahimikan ay isang luho. Para kay Maria Santos, ito ang pinakamahalagang pag-aari niya. Sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Santos Tower,
Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang pagtipa niya sa kanyang laptop. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ang bawat numero sa spreadsheet, ang bawat desisyon, ang bawat buhay. Katulad ng buhay ni Mr. Reyes, ang head accountant ng kumpanya sa loob ng 20 taon na ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang mesa, namumutla. Ma'am Maria, please, may pamilya po ako. Isang pagkakamali lang po. Itinigil ni Maria ang kanyang ginagawa at tiningnan ng lalaki. Hindi galit ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi isang bagay na mas masahol pa. Kawalan ng pakialam. Mr. Reyes, sentiments have no place in business. Ang isang pagkakamali sa numero ay isang pagkakamali. It cost the company millions. The decision is final. Pero ma'am, you may claim your final pay from HR. Thank you for your service. Malamig niyang sabi at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang laptop. Iyon na ang hudyat. Natapos na ang usapan. Narinig niya ang mahinang paghikbi ng lalaki habang papalabas ito ng pinto. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Ang awa ay isang kahinaan na hindi niya kayang taglayin. Ang gabi ay dumaan sa parehong paraan. Isang tahimik na hapunan sa malawak at walang buhay nilang mansyon. Ang tanging kasama niya sa hapagkainan ay ang kanyang stepmother, si Veronica Cruz. Kumusta ang araw mo, Hija? Tanong ni Veronica. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng perlas na suot niya. It was productive. Tipid na sagot ni Maria. Hinihiwa ang steak sa kanyang plato. Nabalitaan ko ang nangyari kay Mr. Reyes. Hindi ka ba naawa? He was with your father since the beginning. Tumingin si Maria kay Veronica. Sa ilalim ng malambing na boses at maamong mukha, may nararamdaman siyang hindi totoo. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Dad is not here anymore, Veronica. I run the company my way. Ngumiti lang si Veronica at nagpatuloy sa pagkain. Ang ngiting iyon, ang laging gumugulo sa isip ni Maria. Isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Pagkatapos ng hapunan, paakyat na sana si Maria sa kanyang kwarto nang tumunog ang kanyang cellphone. Numero ng head of security ng kumpanya. Yes, Mang Romy. Sagot niya. Medyo naiirita. Ma'am, pasensya na po sa abala. Mayroon lang pong isang delivery driver na nagpumilit kanina na makausap kayo. May mahalaga daw po siyang sasabihin tungkol sa isang matandang babae. Napakunot ang noo ni Maria. Isang delivery driver? Isang matandang babae? Marahil isa na namang modus para makahingi ng pera. Araw-araw, may mga ganitong kwento. And you're calling me for this? Handle it. Make sure he doesn't set foot in the building again. I don't have time for nonsense. Masusunod po, ma'am. Pinatay niya ang tawag at napabuntong hininga. Mga taong sinusubukan ang kanyang pasensya. Akmang hahakbang na siya nang mapansin niya si Veronica na nakatayo sa sala, hawak ang isang kopita ng alak. Nakatingin ito sa kawalan, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang ngiti sa mukha ni Veronica ay wala na. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bakas ng purong takot. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakahawak sa kopita na para bang iyon ang tanging pinanghahawakan niya para hindi bumagsak. Hindi alam ni Maria kung bakit. Ngunit ang biglaang pagbabago sa itsura ng kanyang stepmother ay nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Ang umaga pagkatapos ng pagtatangka niyang kausapin si Maria Santos ay nagsimula tulad ng dati. Maagang gumising si Miguel, nagtimpla ng murang kape, at hinanda ang almusal nila ni Aling Rosa, isang mangkok ng kanin at tuyo. Ngunit nang akmang aalis na siya para sa kanyang unang delivery, tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang supervisor. Miguel, nasaan ka? Nasa bahay pa po, sir. Paalis na po, sagot ni Miguel nagtataka. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Huwag ka nang pumasok, Miguel, at isauli mo na lang ang motor at ang delivery box ng kumpanya.
Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ano po? Bakit po, sir? May nagawa po ba akong mali? May serious complaint galing sa isang kliyente kahapon. Sa Santos Tower, ayaw nang ipabanggit ang detalye, pero matindi ang galit. Pasensya na, Miguel, pero tanggal ka na. Bago pa man makasagot si Miguel, pinatay na ang tawag. Santos Tower, tila isang malaking tipak ng yelo, ang bumagsak sa kanyang sikmura. Hindi ito nagkataon lang. Alam niya, ramdam niya. Ito ang sagot sa kanyang pagsubok na ilabas ang katotohanan. Ang buong araw ay ginugol niya sa pag-aalala. Paano na sila? Paano niya bubuhayin ang sarili niya at si Aling Rosa? Ang sagot ay dumating kinagabihan sa anyo ng kanyang landlady, si Aling Nena. Miguel, iho. Bungad nito, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pasensya na, pero kailangan niyo nang umalis bukas. Po? Aling Nena, bayad naman po ako sa renta hanggang sa susunod na linggo. May biglang uupa na kasi at babayaran niya ng doble ang renta mo sa loob ng 1 taon. Pasensya na talaga, Miguel, pero kailangan ko rin ng pera. Nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ni Aling Nena. Hindi ito tungkol sa pera. May nag-utos sa kanya, may nagbanta. Walang nagawa si Miguel kundi ang mag-empake. Ang iilang damit niya, ang mga gamit ni Aling Rosa, at ang lumang kwaderno. Habang inilalagay niya ang lahat sa isang kahon, napansin niya ang 2 lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Nakasalamin, walang emosyon ang mga mukha. Hindi sila gumagalaw, nakatingin lang sila sa direksyon ng kanyang bintana. Alam niyang sila ang dahilan. Kinabukasan, wala na siyang trabaho, wala na siyang tirahan. Isinakay niya si Aling Rosa sa luma niyang motorsiklo. Ang iilang gamit nila ay nakatali sa likuran. Walang patutunguhan. Habang binabaybay nila ang madilim na eskinita ng Maynila, naramdaman ni Miguel ang patuloy na pagsunod ng 2 lalaki. Ngayon ay nakasakay na sa isang itim na kotse. Kinabahan siya. Pinabilis niya ang takbo ng motor. Lumiliko sa mga kalsadang hindi pamilyar sa pag-asang maiwala niya ang mga ito. Ngunit ang kotse ay tila nakadikit sa kanyang likuran. Sa isang madilim at tahimik na kahabaan ng kalsada, biglang bumilis ang takbo ng kotse. Ang kaninang agwat nila ay unti-unting nawawala. Ang tunog ng makina nito ay parang isang halimaw na handa siyang lamunin. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Rosa mula sa likuran. Ramdam niya ang panginginig nito. "Kapit po kayo, Nay!" Sigaw ni Miguel. Pero huli na ang lahat. Ang itim na kotse na walang plaka ay bumangga ng buong lakas sa likuran ng kanilang motorsiklo. Isang nakabibinging tunog ng nagkiskisang bakal at nabasag na salamin ang pumuno sa gabi. Nawalan ng kontrol si Miguel. Ang mundo ay umikot. Ang tanging naramdaman niya ay ang paglipad nila sa hangin bago ang isang malakas na pagbagsak sa malamig at matigas na aspalto. Pagkatapos, kadiliman. Isang matinding kirot sa kanyang braso at tagiliran ang gumising kay Miguel. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang puting kisame na may mantsa ng tubig. Amoy gamot at antiseptiko ang hangin. May mga mahihinang ungol siyang naririnig mula sa ibang kama. Nasa isang pampublikong ospital siya. Bigligla isang alaala ang bumalik sa kanya na parang isang matalim na kidlat. Ang nakakasilaw na ilaw ng kotse, ang tunog ng bakal, ang pagtilapon. Si Aling Rosa, sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang pumigil sa kanya. Napatingin siya sa kanyang katawan. Nakasemento ang kanyang kaliwang braso at may bendahe ang kanyang tagiliran. May suwero na nakakabit sa kanyang kanang kamay. Iginapang niya ang kanyang tingin sa paligid. Hinahanap ang matanda. Sa isang katabing kama, nakita niya ito. Mahimbing na natutulog, may ilang galoo sa noo at braso. Ngunit mukhang hindi naman malubha ang lagay. Nakahinga siya ng maluwag. Sa gitna ng trahedya,
Nagawa pa rin niyang protektahan ito kahit paano. Napapikit siya ng mariin. Ano itong pinasok niya? Isang hamak na delivery boy na sinusubukang banggain ng isang pader. At ngayon, heto siya. Bali ang buto, walang trabaho, walang tirahan, at may responsibilidad sa isang matandang halos hindi niya kilala. Ang kadiliman ng kawalan ng pag-asa ay nagsimulang bumalot sa kanya. Para saan pa? Bakit pa siya lalaban? Siguro, ito na ang hudyat para sumuko. Para kalimutan ng lahat. Para ibalik si Aling Rosa sa kung saan man siya nanggaling at subukang buuin muli ang sarili niyang basag na buhay. Suko na ba siya? Tumingin siyang muli kay Aling Rosa. Kahit sa pagtulog nito, baka sa mukha nito ang hirap na pinagdaanan sa loob ng maraming taon. Isang buhay na ninakaw. Isang katotohanang pilit na isinisigaw ng kanyang kaluluwa kahit na ang isip niya ay sumuko na. Hindi. Hindi pa siya tapos. Habang buhay si Aling Rosa at habang hawak niya ang katotohanan, lalaban siya. "Excuse me, sir," sabi ng isang nurse. "Ito po ang mga gamit niyo na nakuha sa pinangyarihan ng aksidente." Inilapag nito sa tabi niya ang isang maliit na kahon. Nandoon ang kanyang wallet, ang luma niyang cellphone, at ang kwaderno. Agad niyang kinuha ang kwaderno. Ang mga pahina nito ay medyo nalukot, ngunit buo pa rin. Bigla niyang naalala ang huling nabasa niya bago ang lahat ng gulo. May susi. Itinago ko ang susi sa loob ng pabalat. Gamit ang kanyang kanang kamay, maingat niyang kinapa ang likurang pabalat ng kwaderno. Tama nga, mas makapal ito. May matigas na bagay sa loob. Ginamit niya ang kuko ng kanyang hinlalaki upang unti-unting buksan ang gilid nito. At doon, isang maliit at kinakalawang na susi ang dahan-dahang gumulong sa kanyang palad. Kasabay ng kuho ay isang maliit na papel na nakatupi at naninilaw na sa kalumaan. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan yon. Nakasulat dito ang isang address, ang pangalan ng isang lumang simbahan sa Laguna. At sa ilalim nito, isang mensahe na tila isinulat para sa kanya, para sa sandaling iyon ng pagdududa, para kay Maria. Ang mga gabi ni Maria Santos ay karaniwang tahimik at walang panaginip. Isang blangkong pahina na naghahanda para sa susunod na araw ng mga numero at desisyon, ngunit hindi ngayong gabi. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang malawak at malamig na silid, isang boses ang tumatawag sa kanya. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit tila pamilyar. Puno ito ng pananabik at pighati. "Maria? Anak?" Hindi ito ang pagtawag ng isang empleyado o isang kasosyo sa negosyo. Ito ay isang sigaw mula sa isang lugar na malalim at malayo. Nagising si Maria na habol ang hininga, malamig ang pawis sa kanyang noo kahit na malakas ang aircon. Napaupo siya sa kama, ramdam ang malakas na kabog ng kanyang puso. Isang panaginip lang. Ngunit bakit parang totoo? Bakit parang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang sumasagot sa tawag na yon? Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito kinabukasan. Itinuon niya ang kanyang isip sa trabaho. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawala. Tila isang anino na sumusunod sa kanya. Hapon na nang may isang pagkakamaling naganap. Ang kanyang personal assistant na si Liza, sa pagmamadali, ay naiwan ang isang folder sa kanyang mesa. Hindi ito para sa kanya. Ito ay ang personal financial reports ni Veronica. Akmang ibabalik na niya ito ng isang particular na transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking halaga ng pera, milyon-milyon, inilipat sa isang private offshore account, ang PETSA. 2 araw lang ang nakalipas. Sa araw na sinubukan siyang kausapin ng delivery driver, napakunot ang noo ni Maria. Alam niyang may sariling pera si Veronica, mana mula sa kanyang yumaong ama. Ngunit para maglipat ng ganito kalaking halaga, nang biglaan at palihim, may mali. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, kinumpronta niya ito.
I saw your financial statement, Veronica. Simula ni Maria. Ang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. May I know why you're moving a substantial amount of your assets abroad? Ang nangiti sa mga labi ni Veronica ay hindi nagbago. Ngunit nakita ni Maria ang isang segundong pag-flacker sa mga mata nito. Takot. Oh, Hija, it's just a private investment. Something for my future, for my old age. Malambing nitong sagot. You shouldn't worry yourself with my personal affairs. It becomes my affair when it involves the family name and it looks suspicious. Git ni Maria, tumawa ng mahina si Veronica. Suspicious? Maria, you wound me. Kailan ka pa naging interesado sa buhay ko? You have your company, I have my charities. Let's keep it that way. Ang pag-iwas nito sa tanong, ang pagiging mailap ng sagot, ay lalo lang nagpatibay sa lumalagong pagdududa sa isip ni Maria. May itinatago si Veronica at nagsimula ang lahat nang may isang delivery driver na nagtangkang kausapin siya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Tinawagan niya si Liza sa isang private line. Liza, I have a confidential task for you. I want you to investigate Veronica's past, everything. I want to know every little detail about her life before she met my father, specifically, her employment record at St. Jude's Private Hospital around the time I was born. Understand? Yes, ma'am, crystal clear. Maghapon na naghintay si Maria, hindi siya mapakali. Ang mga numero sa kanyang computer screen ay lumalabo. Ang boses mula sa kanyang panaginip ay bumabalik. Dapit hapon na nang tumawag si Liza. Ma'am, may nakuha na po akong impormasyon. Huminga ng malalim si Maria. What is it? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang assistant. Ma'am, kasi ayon sa official records ng ospital, si Ma'am Veronica ay hindi nurse sa maternity ward nung araw na ipinanganak kayo. Natahimik si Maria. Iyon lang pala. Mali ang impormasyon niya. Isa lamang siyang nursing aide. Ang huling mga salita ay tumama kay Maria na parang isang malakas na sampal. Isang nursing aide? Pero ang kwento ni Veronica sa kanya buong buhay niya ay siya ang head nurse na personal na nag-alaga sa kanyang ina. Siya ang tumulong sa panganganak nito. Iyon ang pundasyon ng relasyon nila. Isang kasinungalingan. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. At kung nagsinungaling siya tungkol doon, ano pa ang ibang mga lihim na itinatago niya? Iilan na lang ang natirang pera sa bulsa ni Miguel. Sapat lang para sa isang mahabang biyahe sa bus papuntang Laguna. Bawat lubak sa kalsada ay isang matinding kirot sa kanyang tagiliran at bali na braso. Katabi niya si Aling Rosa, na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. May mga sandaling tila bumabalik ang katinoan nito at tinitingnan siya nito na may halong pagtataka at pasasalamat. Ito na ang huli niyang baraha. Kung wala silang mahanap, kung mali ang lahat ng ito, hindi na niya alam kung saan pa sila pupulutin. Pagdating nila sa Laguna, sinalubong sila ng payapang hangin ng probinsya, malayo sa gulo at ingay ng Maynila. Isang tricycle ang naghatid sa kanila sa harap ng isang lumang simbahang bato na tinubuan na ng mga halaman sa gilid. Sa loob, isang matandang pari na maputi na ang buhok ang nagwawalis. Nang makita sila, ngumiti ito ng malumanay. Tuloy kayo mga anak. Father, simula ni Miguel, medyo nahihiya. Nandito po kami para sa isang bagay na matagal na raw pong ipinatago sa inyo para po kay Maria. Natigilan ng pari. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Aling Rosa. Tinitigan niya ito ng matagal at unti-unting nagbago ang kanyang mukha mula sa pagtataka, naging pagkilala at pagkatapos ay awa. Rosa, ikaw na ba yan? Napatingin si Aling Rosa sa pari. Sa isang sandali ng kalinawan, tumango ito at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Dinala sila ng pari sa isang maliit na kwarto sa likod ng simbahan. Mula sa ilalim ng isang lumang aparador, hinila nito ang isang maliit,
maalikabok na baul na kahoy. Sinabi niya sa akin noon, kwento ng pari habang pinupunasan ng baul, "Padre, kung may isang taong darating dito na may dalang susi at naghahanap ng katotohanan para kay Maria, ibigay mo ito sa kanya." Matagal kong hinintay ang araw na ito. Inabot ng pari ang baul kay Miguel. Nanginginig ang kamay ni Miguel nang isuksok niya ang kinakalawang na susi sa kandado. Isang mahinang kalansing ang narinig niya at bumukas ang baul. Ang amoy ng nakaraan ang sumalubong sa kanila. Sa loob, may 3 bagay. Ang una ay isang litrato ng isang sanggol. Nakangiti ito, bilog ang mga mata, at mayroong isang nunal sa ibaba ng labi. Ito ang mukha ng buhay na ninakaw. Ang pangalawa ay isang maliit na sakbat na gawa sa pilak, may maliliit na kampanilya, isang bagay na isusuot ng isang ina sa kanyang anak ng buong pagmamahal. At ang pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, isang luma at maliit na cassette player at isang cassette tape sa loob nito. Naramdaman ni Miguel ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang player. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang play button. Noong una, puro static lang ang maririnig. Ang tunog ng lumang tape na umiikot. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Isang boses na mas bata, nanginginig, ngunit malinaw. Ang boses ni Veronica. Pinalit ko na sila. Walang makakaalam. Ang anak ko ang magiging tagapagmana. Hawak sa kamay ang cassette tape. Pakiramdam ni Miguel ay hawak niya ang isang sandata na mas makapangyarihan pa sa anumang baril. Ito ang katotohanan. Ito ang hustisya. Ito ang boses ni Aling Rosa na matagal nang pinatahimik. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay puno ng determinasyon. Wala na ang takot sa kanyang dibdib. Napalitan na ito ng isang tapang na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Sa tulong ng pari mula sa Laguna, nakahanap si Miguel ng isang maliit at tahimik na kumbento sa Maynila kung saan pansamantalang maaaring manatili si Aling Rosa. Dito, ligtas siya. Dito, walang makakahanap sa kanya habang isinasagawa ni Miguel ang huling hakbang. "Mag-iingat ka, iho," bilin ng madre na namamahala sa kumbento. "Ang landas na tinatahak mo ay mapanganib." "Kailangan na pong may maglakad dito, sister," sagot ni Miguel, isang matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Nang maihatid niya si Aling Rosa, agad niyang tinawagan ang isang numero mula sa isang lumang calling card na matagal na niyang itinatago. Isang reporter na minsan niyang natulungan sa daan. Isang reporter na kilala sa pagiging patas at hindi nababayaran. "Ben?" Si Miguel ito, yung delivery driver. "Oh, Miguel, napatawag ka? Kumusta?" "Ben, may hawak akong kwento na yayanig sa buong bansa. Pero kailangan ko ng tulong mo at kailangan nating mag-ingat." Habang si Miguel ay gumagawa ng kanyang plano, sa isang mansyon sa Forbes Park, si Veronica Cruz naman ay parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla. Katatapos lang tumawag ng kanyang mga tauhan. Nasa Laguna sila. Pumunta sila sa lumang simbahan. Halos mabitawan ni Veronica ang kanyang telepono. Ang simbahan, ang kahon, ang tape. "Nasaan sila ngayon?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi puno ng purong lagim. "Pabalik na po ng Maynila, ma'am. Hindi na namin naabutan." "Maga-inutil!" Ibinagsak niya ang telepono. Ang kanyang perpektong ayos na mukha ay nagulo na ng galit at takot. 20 taon. 20 taon niyang itinago ang lihim na yon. At ngayon, isang hamak na delivery boy ang sisira sa lahat. Hindi siya papayag. "Hanapin niyo sila." Utos niya sa kanyang head security. "Bawat sulok ng Maynila, halughugin niyo. Buhay man o patay, dalhin niyo sa akin ang matandang iyon." Samamantala, matapos ang tawag sa reporter,
Bumalik si Miguel sa kumbento. May dalang mainit na lugaw para kay Aling Rosa. Puno ng pag-asa ang kanyang puso. Malapit na. Malapit nang matapos ang lahat. Ngunit pagdating niya sa kwarto kung saan niya iniwan ang matanda, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay walang laman. Ang bintana ay bahagyang nakabukas. Nilibot niya ang kanyang paningin. Wala si Aling Rosa. Ang tanging naiwan sa sahig ay ang luma nitong alampay. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Huli na ba siya? Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number? Nanginginig niyang sinagot ito. Isang malamig at walang emosyong boses ang nagsalita sa kabilang linya. Nasa amin ang matanda. Kung gusto mo siyang mabuhay, ibigay mo sa amin ang tape. Sa lumang ospital, mag-isa ka lang. Ang tawag mula kay Liza ay parang isang bombang sumabog sa tainga ni Maria. Ma'am, I have an urgent report. May natanggap akong tip. Si Ma'am Veronica, she's involved in a commotion, possibly a kidnapping. Ang location, ang luma at abandonadong building ng St. Jude's Hospital. St. Jude's Hospital, ang lugar kung saan siya isinilang. Ang pagdududa, ang mga kasinungalingan, ang mga panaginip, lahat ay nagsama-sama sa isip ni Maria at bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at kumaripas ng takbo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang madadatnan niya, pero alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Samantala, hawak ang isang pekeng cassette tape, naglalakad si Miguel sa madilim na pasilyo ng abandonadong ospital. Bawat hakbang niya ay umieko sa katahimikan. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na gamot ay nangingibabaw. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin ito dapat magtapos. Bago siya pumasok, nagawa na niyang ipadala sa reporter na si Ben ang isang kopya ng tunay na tape. Ano man ang mangyari sa kanya, lalabas ang katotohanan. Sa dulo ng pasilyo, sa luma at malawak na lobby, naaninag niya ang ilang anino. Naroon si Aling Rosa, nakaupo sa isang silya, may dalawang malalaking lalaki na nakabantay sa kanya. At nakatayo sa harap nito, na parang isang reyna sa kanyang nasirang kaharian, ay si Veronica Cruz. Ibinigay mo na ba? Malamig na tanong ni Veronica nang makita si Miguel. Itinaas ni Miguel ang pekeng tape. Pakawalan niyo muna siya. Tumawa si Veronica, isang tawang walang kagalakan. Ang tapang mo, isang hamak na basahan, pero kung umasta ay parang bayani. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumambala sa kanila. Si Maria. Habol ang hininga. Gulat na napatingin si Maria sa eksenang nasa harap niya. Ang kanyang stepmother. Isang matandang babae na hindi niya kilala, ngunit tila may kung anong koneksyon siyang nararamdaman, at ang delivery ni Yuri driver. Veronica, what is the meaning of this? Sigaw ni Maria. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkalito. Ang pagkagulat sa mukha ni Veronica ay agad na napalitan ng desperasyon. Ito na, ang katapusan. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Maria, mabutit dumating ka, sabi ni Veronica. Tinuturo si Miguel. Ang lalaking yan, tinangka niyang kidnapin ang matandang yan para hingan tayo ng pera. Ngunit hindi na naniwala si Maria. Tumingin siya kay Aling Rosa. Ang mukha ng matanda, ang mga matang yon, para niya itong nakikita sa kanyang mga panaginip. Sino siya? Tanong ni Maria. Ang mga mata ay hindi inaalis sa matanda. Nawala na sa isip ni Veronica ang pag-arte. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong puot. Hindi mo ba nakikita? Isa siyang hamak na baliw. Isang basura na pinulot lang sa kalsada. Bakit mo siya dinukot? Sumabog si Veronica. Ang lahat ng kanyang pagtitimpi sa loob ng 20 taon ay nawala na parang bula. Dahil sa kanya, masisira ang lahat.
Dahil sa kanya, mawawala ang buhay na ibinigay ko sa iyo, ang buhay na dapat ay sa akin. Napaurong si Maria, hindi maintindihan ang sinasabi nito. Anong, anong ibig mong sabihin? Tumingin si Veronica sa kanya. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit at sakit. At sa isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong abandonadong ospital, isiniwalat niya ang kasinungalingang itinago niya sa loob ng napakatagal na panahon. Oo, ako nga. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa anak ko. Para sa'yo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa labi. Nakatitig si Maria kay Veronica. Pilit na ipinoproseso ang mga salitang binitiwan nito. Para sa akin? Ngunit bago pa man makasagot si Veronica, isang pamilyar na tunog ang pumuno sa hangin. Ang tunog ng static mula sa isang cassette player na sinusundan ng isang boses mula sa nakaraan. Mula sa madilim na sulok ng lobby, lumabas si Miguel. Kasama niya ang reporter na si Ben, na hawak ang recorder at 2 pulis. Pinalit ko na sila. Walang makakaalam. Ang anak ko ang magiging tagapagmana. Ang boses ni Veronica, mas bata at nanginginig, ay umalingaw-ngaw sa bawat pader ng lumang ospital. Isang multo ng nakaraan na bumalik upang maningil. Namutla si Veronica. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa tape, pagkatapos ay kay Miguel at sa huli ay kay Maria. Wala nang natirang pag-arte, tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang krimen. Hindi totoo yan. Sigaw niya din niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang kapangyarihan. Ang mga pulis ay nagsimulang lumapit sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Habang ipinoposas kanta siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maria, puno ng pagsusumamo. Maria, anak, ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Maria. Ang atensyon ni Maria ay na kay Aling Rosa, ang mata ng babae na kanina pa, tahimik na umiiyak habang pinakikinggan ng lahat. Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa isip ni Maria. Ang mga panaginip, ang pamilyar na boses, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na naramdaman niya kanina. Ang nunal sa ibaba ng kanyang labi na katulad ng nasa lumang litrato ng sanggol na ipinakita sa kanya ni Miguel. Lahat ay malinaw na ngayon. Binaliwala niya ang kaguluhan sa paligid, ang mga flash ng kamera mula sa team ng reporter, ang paghatak ng mga pulis kay Veronica na ngayon ay sumisigaw na ng walang saysay. Ang mundo niya ay lumiit sa kanilang dalawa lang. Dahan-dahan siyang lumapit kay Aling Rosa. Bawat hakbang ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Bawat hakbang ay isang paghingi ng tawad. Nang makarating siya sa harap nito, lumuhod siya. Ang Ice Queen ng Santos Holdings, ang babaeng hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ay lumuhod sa maruming sahig ng isang abandonadong ospital. Tumingala siya, at ang mga luhang matagal na niyang ikinubli ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hinawakan niya ang magaspang at nanginginig na kamay ng matanda. Ang init. Ang pamilyar na pakiramdam. Ito ang init na hinahanap-hanap niya sa buong buhay niya. Ang init na hindi kailanman naibigay sa kanya ng pera o kapangyarihan. Tinitigan niya ang mga mata ni Aling Rosa, mga matang puno ng sakit, pagsisisi at higit sa lahat, ng walang katapusang pagmamahal, sa isang boses na basag at halos hindi maririnig. Isang salita ang kumawala mula sa mga labi ni Maria, isang tanong, isang pagkilala, isang pag-uwi. Ilang linggo na ang lumipas. Ang iskandalo ng pamilya Santos ay naging laman ng bawat pahayagan at balita sa telebisyon. Ngunit sa huli, tulad ng lahat ng bagay, unti-unti rin itong humupa. Si Veronica Cruz ay nahatulan at ngayon ay pinagdudusahan ang kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Si Maria Santos ay pansamantalang bumaba sa kanyang posisyon sa kumpanya upang ayusin ang kanyang personal na buhay.
Para kay Miguel, ang buhay ay bumalik sa dati. Ngunit may pagbabago. Nakahanap siya ng bagong trabaho sa isang maliit na delivery service. Hindi kasing laki ng dati ang sahod, pero sapat na. Sapat na para sa isang taong hindi naman marami ang hinahangad. Isang hapon, habang naghahatid ng isang order, dinala siya ng address sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Hindi ito mansyon. Isa itong bahay na may maliit na hardin sa harapan, puno ng mga bulaklak. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida ang sumalubong sa kanya. Wala ang mamahaling makeup, wala ang malamig na aura, tanging isang mainit at totoong ngiti. Si Maria. Miguel, bati nito. Ang boses ay mahinahon. Ma'am Maria, sagot ni Miguel. Medyo nagulat. Delivery po. Ngumiti si Maria. Alam ko, pinasadya ko yan. Halika, pasok ka. Nag-aalangan man ay pumasok si Miguel. Ang loob ng bahay ay kasing simple ng labas nito. Maliwanag, maaliwalas, at puno ng init ng isang tunay na tahanan. Sa sala, nakaupo sa isang silyang tumba-tumba ay si Aling Rosa. Hindi na magulo ang kanyang buhok. Malinis na ang kanyang mga damit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang kalituhan at takot. Napalitan ito ng kapayapaan. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng malapad. Isang ngiting puno ng pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo, Miguel, sabi ni Maria. Inabutan siya ng isang basong malamig na tubig. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Wala po yun, ma'am. Ginawa ko lang po ang tama. Tumingin si Maria kay Aling Rosa na masayang nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Nagpapagaling pa siya. Sabi ng mga doktor, aabutin ng panahon bago tuluyang bumalik ang lahat ng alaala niya. Pero ang mahalaga, narito na siya. Kasama ko na siya. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Maria na hindi pa nakikita ni Miguel dati. Kontento. Kaligayahan. Nagpaalam din si Miguel pagkatapos ng ilang minuto. Ayaw niyang makaabala. Bago siya umalis, pinigilan siya ni Maria at may iniabot na isang sobre. Ano po ito? Tulong para makapagsimula ka ulit. Huwag mong tanggihan, please. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Tiningnan ni Miguel ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maria. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang sobre. Salamat po, ma'am. Pero sapat na po sa akin na nakikita ko kayong masaya at buo na. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi ni Maria. Tumango siya. Mag-iingat ka lagi, Miguel. Kayo rin po. Umalis si Miguel. Dala ang isang pakiramdam ng gaan na hindi niya kailanman naramdaman. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at muling hinarap ang magulong kalsada ng Maynila. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa kalangitan. Habang nagpapatakbo siya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang laman ang kanyang mga bulsa at simple pa rin ang kanyang buhay. Ngunit sa paglubog ng araw na yon, pakiramdam ni Miguel, siya na ang pinakamayamang tao sa buong mundo.